Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas at Mindanao ay pinapagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa. Kaya't ngayong taon, muli nating bigyang papuri ang wikang kinagisnan natin. Tama! Isa itong patunay na isa tayong Pilipino, na ipagmamalaki ang ating wika dahil ito ang naglalarawan kung sino tayo. Para sa formal na pagbubukas ng programang ito, aking tinatawagan si Binibining Aliyah Hera Celine Medina para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkaloob at ipagkakaloob ninyo sa aming lahat. Nagpapasalamat po kami sa masiglang pangangatawan ng bawat isa sa amin sa gitna ng pandemyang kinakaharap ng buong mundo. Hinihingi po namin ang iyong paggabay sa bawat isa sa amin upang patuloy na maging mabuti ang aming kaisipan at pangangatawan. Bigyan mo po kami ng lakas upang patuloy na malagpasan ang mapagsubok sa amin ng pandemyang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatiling tutok at bigyang papugay ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Bayang mabibig, perlas ng silanganan, hanap ng puso, sa gilid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng pag-ibig, sa manlulupi, di ka pasisigil, sa dagatang tulog, sa simoy at sa langit mo bukaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin at araw ng kailan ay magdidilig. Lumalang araw na anual ko, di pagsita, o ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay makapit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ngayon naman, aking tinatawagan ng pansin ng ating mapagmahal at responsableng punong guro, walang iba kundi si Dr. Imelda B. Bautista. Magandang hapon, mga minamahal kong magulang at mga Montessorians. Kumusta po kayo? Ngayon po ay itatatag ang wikang pambansa itong buwan na ito. Ito ay lulunsad ngayong Lunes ng hapon. Ang tema po ng buwan ng wika ngayong 2021, katutubong wika sa dekolonisasyon ng pag-iisip ng mga Pilipino. Ang haba po, pati ako nag-isip-isip kung paano ko tatalakayin ang temang ito. Pero simple lang ang naintindihan ko sa tema na ito. Ang ibig sabihin ng temang ito ay huwag po tayong magpadikta o magpa-impluensya. Huwag tayong pasakop. Huwag tayong paangkin. At ang buo nating kaisipan, damdamin, gawa, pananalita, kultura, sining, galaw ng bawat isa ay dapat makapilipino. Tayo ay Pilipino, isang kapuri-puring lahi, matalino, matapang, matyaga, at siguro ipagmalaki natin sa buong mundo. Mula sa ninuno natin at kahit itong mga bagong bayani, nakalimutan na ba ninyo si Heidelin,
na ang bigat na ang kanyang ginawa ay siya ay 57 kilograms, pero ang kanyang binitbit ay doble, 127 kilograms. 127 kilo. Doble sa kanyang bigat sa katawan. Nakalimutan ba natin si Nesty? Siya ay pupunta sa Paris. Isang magbabasura girl na nanalo ng boxing. Marami din tayong napanalo sa buong mundo. Yung ordinaryong teacher na Mrs. Bios, na ipangalan ang isang planeta sa kanya dahil siya ay nanalo sa contest ng science ng mga mestra sa United States. Hindi dapat tayo minamaliit dahil tayo ay nakikipaglaban sa lahat ng larangan ng Olympics, sa karunungan, sa kagandahan, sa pagdedebate, sa arte, at pananamit. Dapat tayong Pilipino at ang kultura natin ay ipagmamalaki natin. Kaya, mga Montessorians, ipagpatuloy ang magandang ugali at asal natin. Huwag ikahiya ang mga dialekto kay Ilocano, Yogad, Ibanag, Gaddang, Igorot, at Bisaya at Waray. At lahat ng ating mga dialekto na napakarami sa Pilipinas, ipagmalaki natin. At sana ipagmalaki natin sa lahat-lahat ang ating wikang pambansa na Pilipino. Dapat hindi natin gayahin ang mga tao sa ibang bansa. Magpa-blondie-blondie at ang kanilang pananamit, napaka-short-short dahil sila ay may maputing binti at sila ay siguro gusto nilang makita yon. Pero tayong mga Pilipino, dapat desente lang. Nakalimutan na natin ba na si Claro M. Recto ay mahusay na abogado at nagsusulat sa Kastila at siya ay isang patriot at isang nationalista, full of nationalism, at siya pinagtatanggol niya ang Pilipinas. Nakalimutan na ba natin si Gat Jose Rizal na sumulat sa Kastila, pero ang kanyang kaisipan, diwa at kaluluwa ay Pilipino talaga. Lalo na ang kanyang mga barkada sa Spain na sila Graciano Lopez Haina, sila Marcelo H. del Pilar, yung mga sumulat ng La Solidaridad at sumulat ng Liga Pilipina. Sumulat sila sa Kastila para maintindihan sa Espanya. Pero sila ay nagsumulat ng mga abuso ng mga Kastila dito sa bayan natin para tayo ay ipagtanggol ng buong daigdig. Yan ang kanilang pagkabayani. Ngayon, mga Montessorians, ang dapat gawin natin sa katutubong wika natin ay ipagmalaki natin. Huwag tayong mahiya na magsalita ng dialekto natin. Huwag tayong mahiya na magsalita ng ating wikang pambansa kahit tayo ay nasa ibang bansa. At ngayon, sana po ay mahalin natin ang mga dialekto at wikang pambansa.
Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating wikang pambansa. Sana ay mahalin ninyo ang atin dahil binigyan tayo ng isla, binigyan tayo ng Diyos ng sariling isla, binigyan tayo ng Diyos ng sariling kulay, binigyan tayo ng Diyos ng sariling kulay ng buhok at damdamin, at ito ay dapat nating mahalin ang bigay ng Diyos. So, magandang araw po sa inyong lahat, mga Montessorians. Maraming salamat po, Teacher Amy, para sa makahulugang mensahe para sa lahat. Isa sa pinagmamalaki natin na sayaw sa ating bansa ay ang sayaw na Karinyosa. Ating panoorin si Binibining Anya Alejandro at Ginoong Trishan Lopez mag-aaral mula sa 10 baitang. Ang Karinyosa. Ang Karinyosa ay katutubong sayaw ng Pilipinas na pinakalala pa noong panahon ng mga Kastila. At ngang maglaon, ay ginawang opisyal na sayaw ng mga Pilipino. Ginagamitan ito ng pamaypay at panyo. Ito ay katutubo sapagkat ang mga babae ay nakasuot ng maraklarang damit at ang mga lalaki naman ay nakabarong Tagalog. Ating kilalanin naman ang mga kumakatawan sa Filipino Club. Pangulo, Kim Janala Andres. Ikalawang Pangulo ng Social Media, Aliyah Hera Celine Medina at Emmanuel Jolie Caparas Taruk. Ikalawang Pangulo ng Dokumentasyon, Mark Lenz Alejandro Miranda at Roland Charles Valencia. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ikalawang Pangulo ng programa, Christine Angeli Velayo. Rizal nooy nagwika, siya ay nagpangaral sa ating bansa. Ang birong magmahal. Ikalawang Pangulo ng Patimpalak, Wisdom Ney Lagasca. At Niña Alessandra Alejandro.
mga tagapamahala ng Filipino Club. Ginoong Jade Barnedo, Bayan kong sinilangan, hangad ko lagi ang kalayaan. Ginoong Jordan Dale Agustin, Binibining Angela Padua, Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isa at Binibining Angel Orpiano. bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Sabay-sabay naman natin alamin ang tema ngayong buwang ito. August 16 to 20, 2021. Paggawa ng traditional poster mula sa ika-4 na baitang hanggang ika-6 na baitang. Paggawa ng digital poster gamit ang Canva app mula sa ika-7 baitang hanggang sa ika-12 baitang. August 16 to 20, 2021. Magsuot ng kasuotan ng mga Pilipino mula circa 1,800 taon hanggang sa kasalukuyan. August 23 to 27, 2021. Pagsulat ng tula mula ika-7 hanggang ika-10 baitang. Spoken poetry mula ika-11 hanggang ika-12 baitang. August 30, 2021. Pagsulat ng sanaysay na gagawin sa sulating pangwakas sa Filipino mula ika-7 hanggang ika-10 baitang. At sa oras ng 2:00 ng hapon, tayo ay magsama-sama para sa culminating activity ng Buwan ng Wika at Araw ng Mga Bayani. Ito ay may upload sa Facebook na IGMS.Connect at sa YouTube ng IGMS 1980. Aking tinatawagan naman si Ginoong Dan Itiel Manal para sa pamupaw siglang bilang. Ang bayan ko'y tanging Pilipinas ko man ang puso ko at buhay man. Iyo'y ibibigay tungkulin ko gagampanan. Nalagi ang paglingkuran, ang layang mamatayang Pilipinas ko. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas ko man. Ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay tungkulin ko'y gagampanan. Nalagi ang paglingkuran, ang layang mamatayan Pilipinas ko. Maraming salamat Dan Itiel sa iyong napakagandang presentasyon.
Tutok lang mga batang Montessorians dahil hindi pa dyan nagtatapos ang ating programa ngayong buwang ito. Marami pa tayong aabangan sa darating na Agosto 30, 2021. Dito natin malalaman ang mga nagsipagwagi sa iba't ibang patimpalak. Paalam! Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta na Pilipinas. Tara na Pilipinas, kanta na Pilipinas. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta ng Pilipinas. Saan man dako, Luzon, Visayas, Mindanao, tinig mo ay sadyang kahanga-hanga.